ito yung malinaw yung mga naging pahayag ng mga opisyal at miyembro ng Kamara de Representantes na itutuloy nila yung impeachment case dahil bahagi daw ito ng kanilang tungkulin bilang mga mambabatas, kaya ito yung kanyang binabantayan bilang isang malapit na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naging naunang pakiusap ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang anumang iniisip na impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pakiwari ni Senador Amy ay mabilis lang na makalulusot sa Kamara de Representantes kung ito ituloy dahil ito naman talaga ang naisin ng liderato ng Kamara de Representantes. Hindi naman ito parang magpatawaran, magkalimutan kasi mga harsh words nagkapalitan na. Kiss Pero and make up, tayo hindi. mga nagmamasid, tayo man lang tumulong na mag-descalate. Hindi yung i-escalate pa natin, magsusulsul pa tayo, kanya-kanya pa rin. Gatong. Hindi natin maiwasan, may kanya-kanya panig. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod. 500,000 pesos. Alright, welcome back na naman ho mga kabitaan. Kamusta? Ano bang mga kaganapan ngayon? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting bahay, subscribe na ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. So ngayon po, pasalamatan pala natin muna yung ating mga kaibigan dyan sa labas ng ating bansa. Mga OFW Filipino workers or overseas Filipino workers, maraming salamat po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, saan mga lupalop ng ating bansa. Welcome at matsalamo. Ngayon po ay maiba naman ho tayo dito sa ating ipapakitang video sa inyo. Magbibigay naman ho tayo ng reaksyon patungkol ho sa plano di umano ng Kamara na itutuloy ho nila yung kanilang pagsasampa ng impeachment complaint laban ho sa ating pangalawang Pangulo na si VP o Sara Duterte. Ayun po, so tuloy-tuloy ayon pa ni Senator Amy Marcos. A1 information niya daw yun. Pero yun nga, takot ho si Amy Marcos pag natuloy ho ito dahil baka magkawatak-watak na daw di umano ang ating bansang Pilipinas. Baka yung mangyari dito mga kabalitaan, magiging Luzon laban ho sa Visayas at Mindanao. At maya-maya ipapakita rin nun natin si Senator Panfilo Lacson ay talagang hindi naman siya nanawagan. Hopeful po siya na magkakaroon ho ng ceasefire na yung away politika ng ating dalawang leader ng ating bansa, si VP Sara at PBBM, mga kabalitaan. Yun po yung gusto niya mangyari. Sana wala na daw gagatong sa ganito mga problema dahil nakakasira daw sa ekonomiya ng ating bansa. So at least no, may ganitong tao na nag-iisip pala ng mas ikakabuti or ikabubuti ng ating bansa, na nag-iisip po siya na para sa ikabubuti ng ating bansa, sana magkaroon ho ng ceasefire na huwag na hong gatungan. Kasi nga, lalo na pag sa social media ay talagang iba-iba talaga yung mga opinion at marami hong sumusuporta sa ating Vice Presidente. Kaya hindi na ho tayo magtatagal, atin na po ipapakita sa inyo ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos patungkol sa sinasabi nitong itutuloy yung kanilang impeachment complaint laban ho sa ating VP Sara Duterte. Itutuloy ng Kamara ayon kay Senator Amy Marcos. Aba, ganun ba? Akala ko ba so ceasefire na hanggang December, January itutuloy yan. RS number 28. Raymond at Maas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, kung si Senador Amy Marcos ang paniniwalaan ay tuloy daw yung pagkakain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ayon kay Senador Amy ay ito yung malinaw yung mga naging pahayag ng mga opisyal at miyembro ng Kamara de Representantes na itutuloy nila yung impeachment case dahil bahagi daw ito ng kanilang tungkulin
bilang mga mambabatas, kaya ito yung kanyang binabantayan bilang isang malapit na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naging naunang pakiusap ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang anumang iniisip na impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pakiwari ni Senador Amy ay mabilis lang na makalulusot sa Kamara de Representantes kung ito ituloy dahil ito naman talaga ang naisin ng liderato ng Kamara de Representantes. Ngunit kung ito ay mangyari, nagbabala ang senador na tiyak na magdudulot na naman ito ng pagkawatak-watak nating mga Pilipino dahil ang mangyayari ay magiging Luzon versus Visayas and Mindanao. Hindi lang yan, Raymond, baka ituloy yung secession ng Mindanao, Ayan, Mindanao Republic na yan, Pero sino ang nagsusulong? Sino ang matigas ang ulo? Nagsabi ng presidente na wag ituloy. Hindi, wala siyang binabanggit, Mayor, pero ang pakiwari daw ng senador ay talagang itutuloy dahil mukhang mayroong mga pag-uusap doon sa Kamara de Representantes pero wala naman siyang binanggit na grupo o kaya sino mang opisyal o individual na miyembro ng Kamara, Mayor at Hilay. Abay, alamin natin ito kay Manang Milky Rigunan, Abay, alangan namang ang si Pinsan ang magpupursige niyan, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yun ang ating alamin dahil kung para kay Senador Amy ay mukhang meron daw nakahanda na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pero may negative effect ito sa Presidente Raymond, Ibig sabihin, nagsalitaan ang Presidente, hindi sinusunod na Sabagay, although separate, may separation of powers ang Congress at Executive Department. Pero for the sake of the unity of our country, ika nga, Abay, sabi nga ni Manong Johnny, one nation, one people, one country tayo. Pagkatapos, itutuloy pa rin yung impeachment. Ayun, yun ang ating antabayanan, Mayor, kung talagang totoo yung mga bubuit ni Senador Amy na tuloy yung impeachment sa Kamara de Representantes. Taga-saan ba yung bubit ni Senator Amy? Taga-Leyte ba yan? Taga-Bicol? Ayan. Taga-Makabayan? Ayan. Saan ba? Yun na. So, antayin natin, Mayor, kung saan manggagaling na grupo, kung sakaling, ito nga, lalong-lalo na, sabi nga naman, ang pinag-uusapan dapat magpapasko na Kaya nga, napupunta tuloy sa mga masalimot na usapin sa politika. Kaya nga, simula pa lang ang aming program. Talagang hindi ho magaganap yung saya ng Pasko pag may mga ganyan ho tayong klaseng mga tungresista ho diyan sa Kongreso. Yun po yung malaking problema. Kasi nga po, although wala naman hong karapatan yung ating presidente na mangialam ho sa kanilang manghimasok, sa kanilang mga binabalak, pero for the sake na lang sana sa ating bansa at siguro may rason din yung Kongreso, pero alam niyo naman ho natin kung anong ginagawa ho nila. Hindi ho yan para sa taong bayan, kaya nga nag-iimbestiga yan sila dyan for the sake daw, di umano, for in aid of legislation. Pero napadpad na ho sa ibang usapan. Lalo na ho itong Makabayan Block, itong Akbayan, Kabataan Party List, Bayan Muna, ay talagang binibigyan ho nila ng puwang dyan sa ating Kamara na yun pa ang may lakas loob na magsampa ng kaso ng impeachment complaint. At ito naman ay hindi tinututulan ng Kamara de Representante dahil yun din ang kanilang layunin na mapatalsik yung ating Vice Presidente dahil nga sa ambisyon ni Tamba mga kabalitaan. So yun po ang katotohanan ho dyan. So may oras pa po. Pakinggan ulit natin itong balitang ito. Baka may makuha pa rin tayong karagdagang informasyon. Salamat, nanawagan na kami ni Sister El ng Peace on Earth. Ayan, give love on Christmas. Isang buwan lang. Ayan. Ceasefire muna. Ceasefire muna. Ayan, kaya lang baka nga next year. Ayun, tapos na ang Pasko. Paputok naman ang New Year. Sa lubong mo naman lang. Pasabog. Ba yan? Baka naman, hindi lang naman tayong namamasko, Mayor, baka sila din. Sabi rito, damputin na lang sa presinto na magpaliwanag. Mas malupit naman ito.
Yun po mga kabalita, no? So nagkaroon ng kanya-kanyang opinyon at kuro-kuro, pero maniwala ho tayo rito kay Amy Marcos dahil alam nyo po, BFF po yan ni BP Sara. Although no return ika nga ni Vice President Sara Duterte na hindi na ho manumbalik yung magandang loob niya sa mga Marcoses. Ngunit ako po nakaramdam ng pagkakaawa ho sa totoo lang po nitong si Amy Marcos. Although magkapatid do sila ni Bongbong, alam niyo naman natin na makikita natin talagang sincere at totoo po itong kaibigan bilang kaibigan na kinikilala niyang kaibigan itong si Sara Duterte. Nagkaroon ho ng lamat kaya wala na ho tayong mapapala ho dyan at ewan ko lang, depende na sa dalawa kung mag-uusap po sila ng masinsinan at kung talagang totoo yung naramdaman ni Amy Marcos na siya ay talagang maka-Duterte mga kabalitaan. Kaya nga po, hindi po siya nangingialam sa away nilang dalawa kasi parang na-sandwich ho itong si Amy Marcos. At least, nakakatulong ito, gaan ng loob dahil nga, hindi niya siya po mismo may first hand information at sinasabi niya po para malaman ng taong bayan ng sambayanang Pilipino. Kaya nga, pag natuloy ho itong kasong ito, tama ho yung sinasabi ni Amy Marcos na magkawatak-watak talaga yung bansang Pilipinas. Luzon laban sa Visayas at Mindanao. Ngayon naman ho, dadako tayo sa ating ibang usapin. At mas gusto ko rin itong naging action ho at naging pahayag ni former Senator Panfilo Lacson na kailangan po na itong problema sa dalawang leader ng ating bansa ay wag na sanang gatungan. Lalo na di umano sa social media. Lalo na din, posible namang hindi magagatungan yung mga kaalyado dyan sa Kongreso. Nako, talaga yung mithiin ay parang sabik na ho nilang makamtan yung kanilang mga binabalak laban sa ating Vice Presidente mga kabalitaan. Yun po ang hindi katanggap-tanggap ng mga Duterte supporters. Kasi parang hinahayaan lang ni PBBM. Sa bagay, ngayon, lumalabas na ho na siya ay inamin niya yung ganyang, yung may lumabas na text messages na nakikiusap na sana hindi matuloy. Ang tanong ng karamihan at ang paniniwala ng karamihan, lalo na sa mga Duterte supporters, ay talagang drama-dramahan lang sa magpinsan sa Malacanang. Dako tayo dito kay Senator Ping Lacson. Kung pakinggan nyo po, maganda ho yung naging sagot at pahayag ni Ping Lacson dito na parang naging neutral ho siya sa away politika ng dalawang leader ho ng ating bansa. Magandang umaga sa atin lahat. Maganda ba talaga o magulong umaga? Kailangan namin talagang minarapat namin. Ako kailangan si Senator Ping, mahingin natin mga saloobin nito. Hindi ba na-monitor ko kayo, sabi nyo, when two elephants fight, it's the grass that suffers. Dahil nga pasadahan nga natin talagang I don't know, wala yung national embarrassment. Nakabalita po tayo sa lahat ng foreign media news outlets, Senator. Correct, sa CBS, Associated Press, kung saan nakarating. Ang yung para lang proper perspective, kasi kahapon naimbitahan ako maging guest speaker do sa AmCham, American Chamber of Commerce, sa Mindanao chapter. So nakausap ko yung executive director ng national, si Mr. Eb Hinchcliffe. Alam mo, matagal na dito, 20 years na siya, 12 years na siyang nasa AmCham. Siya yung pinaka-head dito sa buong Pilipinas. So napag-usapan namin yan. So ang concern niya, kasi at the time na medyo gumaganda yung investment climate sa Pilipinas, ayon na rin sa kanya, dahil sa mga business leaders yung kanyang kapulong lagi, both sa US at saka dito sa side ng Pilipinas. Sabi niya, pagka nagkakaroon ng ganyan, medyo kung ako'y investor at potentially mag-i-invest ako sa Pilipinas, medyo mapapaisip ako na, teka muna, palipasin ko muna itong yung typhoon, yung storm, So doon ang galing yung nung ako'y nagsulat ng speech, sinama ko yun kasi nabasa ko yung quote kay Lee Kuan Yew, alam mo, yung great Singapore leader, si Lee Kuan Yew. Sa kanya nang galing yung when elephants fight, it is the grass that suffers. Yes. So yung dalawang elepante, of course, the two highest elected officials of the land, at tayo naman yung grass, tayo nagre-represent ng grass, yung Filipino people. So naisip ko, hindi naman ito parang magpatawaran, magkalimutan kasi mga harsh words nagkapalitan na. Kiss Pero and make up tayo mga nagmamasid. Tayo man lang tumulong na mag-descalate.
Hindi yung i-escalate pa natin, magsusulsul pa tayo, kanya-kanya pa rin. Gatong. Hindi natin maiwasan, may kanya-kanya panig. Oo. So, Senator Ping, ito naman kagabi po, napanood ko po si former Senator Orly Mercado naman. Sabi niya, very di ba? Kasi nga, very maanghang po yung palitan. Tapos may mga investigasyon na pumasok ng NBI, may DOJ na po. Tapos talagang parang may may banta na baka daw magka-military junta and all that. Pero at the end of the day, do you think it's something that we should be alarmed about? Kasi sabi niya, baka much ado about nothing naman tayo. Tayo mga Pilipino, mahilig sa ganito. Pero after a while, humuhupa, nagkakayusan. Sabi nga namin, case in point, kay Enrile po. Di ba siya yung namuno sa EDSA Power 1. Tapos ngayon, siya po ang Chief Legal Counsel man po ni PBBM. Yung tempest in a teapot, ika nga sabi ni Senator Orly Mercado, do you think this is much ado about nothing? This is just for, parang, hindi man for show, no? Pero this is temporary, unfortunately. Pero it's, kumbaga, na-escalate na dapat talaga nagde-de-escalate na. Sa inyong palagay? Ang concerning talaga, dahil dalawang pinakamatatas na opisyal Alam mo kung halimbawa nagkaroon ng bangayan sa mga subalterns, yung mga minor functionaries o kaya medyo sabihin natin sa Senate o kaya sa House, medyo hindi masyadong nakaka-alarm. Okay. Pero kapag yung dalawang dati pang, ang nakakalungkot pati dito, dati naman silang political allies, very strong allies. Alam mo, pag nakakakita tayo ng ganyan, hindi maiwasan na parang kinalulungkot natin yung bakit umabot sa ganito. So ang sa akin naman, ang main concern, primary concern, yun nga, yung future ng bansa natin. Dahil kung nagkakaroon ng ganyang sagutan o kaya kaguluhan, political noise, sana manatiling political noise. Pero kung umabot pa sa mas grabe pa, medyo concerning talaga yan. Yeah. Okay. So yun po ang naging pahayag ni former Senator Panfilo Lacson, mga kablitaan. Talagang nakakatakot ho ito ngayon. Lalo na dyan sa Kongreso, hindi naman ho magkakagulo, opinion ko lang po ito, hindi naman po talaga magkakagulo ito kung mismo yung leader ng House of Representatives ay hindi ho talagang hahabulin itong ating Vice Presidente. Dahil unang-una, yung pagbabasihan ho natin, may lamat na ho yung dalawa. May lamat na ho yun. Siyempre, powerful ngayon yung House of Representatives natin, yung ating Speaker Martin Romualdez. Kaya yung gusto niya, parang try daron niya. Kaya nga sinasabi ko nga lagi sa programa ho natin na yung karakteristik ko ni Martin Romualdez ay parang kagaya ng isang kasabihan na sell someone down the river. Kumbaga, hindi niya iniisip yung kapakanan ng tao, basta kaya ngayon si Sara ay talagang may balak din na pinagdudahan nila na tatakbo sa darating na 2028 presidential election. Ang ginawa naman ni Martin Romualdez ay talagang bira ng bira para masira ho yung pangalan ng mga Duterte sa taong bayan, in which maliho yung kanilang strategy ngayon dahil mas lalong dumami na ho yung simpatya ng ating Vice Presidente sa kanilang pinanggagawa, lalo na yung mga young guns dyan na madaling lang madiktahan at medyo may nasisilawan para sa darating na Christmas gift, mga kabalitaan. So yun po ang malaking problema. Ni isa ho dyan, talagang yung wala hong naninindigan. Nandiyan naman sana si Congressman Marcolita, ayaw nga nila papuntahin dahil sila ay baldado ho sa mga reasoning power nito kung pag-uusapan ho yung mga legalidad, kung batas yung pag-uusapan. Gusto rin siguro nakararami dyan dahil hindi natin alam yung pinapaasa ho. May mga paasa ho dyan nangyayari, hindi natin alam kung ano. Kaya ho sila ay oo lang ho, parang hindi na ho sila makakilos. Kaya ilan diyang mga Duterte group o Duterte allies ho na mga kongresista hindi ho kumikibo. Tingnan nyo si Caderma, nung kumibo ho siya, parang pinupuri yung ating former president, nagalit na ho si Barbers, nagalit na rin si Akop, at ito rin si Abante. Hindi po ba? So saan na po ba yung tinatawag nating demokrasya? Yung karapatan natin na magsalita, na naayon ho sa mga pangyayari sa ating paligid. Ngayon, si Barbers, sabi na naman, kakasuhan yung mga vloggers. Saan na po ba?
Ano na ba? Martial law na ba tayo ngayon? Wala na bang karapatan yung freedom of speech natin? Hindi na ba igagalang yan? Hindi na nga nila ginagalang yung mga taong prominente, yung vice presidente, hindi na nga nila ginalang. Tayo pang mga vloggers na tayo lang yung inaasahan ng taong bayan, lalo na sa mga kababayan natin nasa sa ibang bansa. Dahil wala na ho silang tiwala sa mga mainstream media kung sa ano ay talagang ewan ko lang kung ano nangyari. Baka siguro may padulas na naman. Padulas yung pang soft drinks lang mga kabalitaan. Yun lang naman pampadulas. For the boys yan guys Ganon. Ang hirap lalo na yung Inquirer pala. Kapatid pala yung nagmamayari niya ni Tamba, ni Speaker Martin Romualdez. Di po ba? So hawak na. At sa susunod na vlog, ipapakita ho natin dito. Kasi nga may mga arrangement ho itong si Romualdez na kukuha or bibili ng share yata sa ABS-CBN or ano ba ito, anong network ba yon? So meron ho tayong nakuha ng kopya ho nan. So yun po ang problema ho natin. Yung gumagatong ho dito, yung Kongreso, hindi ho yung taong bayan mga kabalitaan. Kasi kung sila mismo naghahanap ng paraan ho dyan, pag-uusapan ho nila na siguro hintuin muna natin to para hindi magkakaproblema, magkawatak-watak yung mga sambayan ng Pilipino. Ayusin natin to kasi nakakahiya sa ibang bansa ay tayo na naging sumsuman sa kanilang mga balita doon, mga kabalitaan. Kung may mga ganyang pag-iisip, hindi na sana nagugulo. Di po ba? Kaso itong mga young guns mahilig din gumatong sa isyo. Ang dali pa naman kaya nilang magpa-press con agad. Tapos itong si Kangkong makapagsalita, akala mo kung anong nagawa na sa ating bansa. Gumaganon, gumiwi din pag nagsasalita, pagkatapos gumaganon di ba? Dapat diyan mismo magsimula. Yung para humupa yung problema ng dalawang leader ho natin, simula na ho diyan sa Kongreso. Nasa inyo yung desisyon. Ano nyo yan kumbaga, kung gugustuhin nyo na tatahimik yung bansa ho natin, nasa sa inyo ho yan. Pero kung gusto nyo na magkakagulo yung bansa ho natin, dahil sa ambisyon lang ng napakalayo pang eleksyon, tapos mag-ambisyon na. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa na lumapat ka ng patas. Ang aga pa. Dapat hindi gamitin yung kapangyarihan. Di po ba? So yun po naging nakita ho natin na problema sa ating bansa. Kaya abang-abangan ho natin dito mga kabalitaan sa ating programa, sa ating palatuntunan, Danagan Balita Reaction Video News Update. Dahil patuloy ho tayo sa paglalahad ng mga totoong impormasyon na hindi ho natin mababasa, hindi natin makikita sa mainstream media. At dito lamang ho sa inyong lingkod, mapapakinggan at mapapanood ang mga kaganapan sa ating lipunan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-comment, mag-like at i-share niyo na rin po itong videong ito mga kabalitaan. And then, click the notification bell para kayo agad-agad makapanood ng ating bagong reaction video. Sa muli, ako'y magpapaalam at kita-kits tayo sa susunod pang mga video ating i-upload dito lamang ho sa ating munting bahay. To God be the glory. Mama. Chip, chip. Peace out.